Domingo de Ramos 2026 sa dambana ni Apo Gusting. Samahan niyo ako mga kapanalig at ating saksihan ang linggo ng palaspas dito sa Baliwag, Bulacan. Hosana, Hosana! Gumagapang pa lamang ang araw sa kalangitan, natitipot at tangan na ang mga palaspas ng sambayanan. Mga batang babae, Hosana ang awitan habang ibinubuhos ng may kagalakan ang mga talulot ng bulaklak doon sa lansangan. Hosanna Filio David, a blessed Palm Sunday mga kapanalig. Samahan niyo po ako sa isa na namang adventurous tampok ang Palm Sunday experience ko dito sa Pandiocese na Dambana at Parokya ng San Agustin. Tara mga kapanalig! March 29, 2026, 6:02 AM na ako nakalabas ng bahay. Late na ako dahil napuyat ako. Sa paglalakad sa Eflara Street ay tanaw ko na agad ang mga altar servers at rinig ko na rin ang tinig mula sa speaker ng mga awitin ukol sa pasyon ng Panginoon. At gayon na lamang, nakapila na ang mga kapanalig natin na sumama sa prosesyon. Ang lahat ay may hawak na palaspas. Ang naabutan kong tatapatan ng kubol at aawitan ng Hosana ay ang tahanan ng Familia de Leon Garcia, kina Kuya Ernie, at gayon na lamang na nakatanghal na ang kaigandang Santa Susana sa kanyang pangangalaga. 6:05 AM ay naglakad na papalapit sa tahanan ang linya ng mga gumaganap na apostol at kay lalaki ng mga palaspas nila. Ang mga batang babae naghahanda na para sa kanilang pag-awit. At sa paglapit ni Reverendo Monsignor Narciso Sampana at ng Karosang Lahumenta o ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, tumugtog ang musika at sinabayan nila ito sa kanilang pag-awit. Matapos ang pag-awit, ang lahat ay inatasang iwagayway ang kani-kanilang mga palaspas habang ito ay binabasbasan ni Monsignor Narsing. At sa pagkakataong iyon, kay ganda ni Santa Susana, halimbawa ng mga kababaihan. Anuman ang kasarian, kaya nating maging matapang at manindigan sa pagsunod sa Diyos. 6:08 AM sa paglakad ng sambayanan, lumakad rin ang karosang napapalumatian ng iba't ibang estilo ng mga palaspas. May yari sa dahon ng oliba, may yari rin naman sa dahon ng niyog. Nakita ko rin ang kitty kapanalig na ito na nasa tricycle. Nakasunod rin siya sa prosesyon sa likuran ng karosa. 6:14 AM, tinahak na ng mga apostol at ng in persona Christi si Monsignor Narsing ang landas patungo sa susunod na kubol. Masasabing ang pari ay liturgically nire-reenact ang triumphant yet humble entry of Jesus to Jerusalem. Ito ay isang pagsasariwa sa unang linggo ng palaspas na naganap. Nagpapaalalang kung paano pinapasok ng ating mga ninuno ang Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, kung saan doon rin siya magpapakasakit at mamamatay. Dito tumpat sa sumunod na kubol sa Santa Elena Laboratory o ang tahanan ni Ginang na si Fura Dulay at umawit muli ng Hosana. Matapos ang pag-awit, iwinagayway muli ang mga palaspas at binasbasan ni Monsignor Narsing. Makikita ang ligaya sa ngiti ng sambayanan. Oy, Kuya Cheatness! Maluwalhati nilang pinatutuloy ang Panginoon, hindi lamang sa ating bayan, maging sa kanilang mga puso. Tangan ang kanilang mga palaspas, bit-bit ang pag-ibig sa Panginoong Jesus. Nakatutuwa yung mga family moments like this, oh. Sama-sama ang lahat, iisang pamilya, iisang bayan ng Diyos. Nakapagtataka man na sa dami ng bitbit ko, natangan ko pa ang aking palaspas na may imahe ng Nuestra Señora del Carmen. Maraming salamat po sa lakas, Lord at Mama Carmen. Sali mo ako dyan sa Hindi. Pero napakasipag naman. 6:23 AM, ang sumunod na tinapatan ng kubol ay sina Dr. Zenaida Centeno at pamilya. Sa isang tinig ay umawit muli ang mga batang babae habang ibinubuhos ang mga talulot ng rosas na siyang paraan ng pag-welcome sa manunubos.
At napansin ko rin ang napakamalikhaing pagkakadisenyo sa kandelabrang tangan ng mga altar servers natin. Mapapansing natutuwa ang mga kapanalig sa pakikinig sa mga kidi kapanaligs nating umaawit. Matapos nito itinaas muli ang mga palaspas at binasbasan. And in that moment, naramdaman kong na-LSS na ako dun sa tune na kinakanta nila. 6:26 AM sa paglakad sa presisyon at matapos matapatan ng kahuli-hulihang tahanan na tinapatan ng kubol, isinaboy na ng mga kidi kapanaligs natin ang mga rose petals sa daanan. Si kapanalig, ang laki-laki ng palaspas, wow! Na-amaze na naman ako sa pagkakadisenyo ng palaspas dito, Shout out kay kapanalig Justin Kyle Mateo. 6:39 AM ay papalapit na ang sambayanan sa dambana ni Apo Agustin. Makulimlim ang panahong iyon. Pero anong biyaya na hindi bumuhos ang ulan? Mga kabataan, maging mga young at heart, sama-sama nang papasok sa dambana. Pagtingin sa dambana, nalula ako sa dami ng mga palaspas. At mula roon sa canopy, nakatutuwa ang laki ng tangang palaspas nilang naroroon sa itaas Nakalatag na ang mga makukulay na tela na siyang aapakan ng gumaganap o nagre-reenact kay Jesus, si Mons Narsing. 6:43 AM nang lumakad na silang muli at umapak na sa mga makukulay na tela na nagpapaalala kung papaanong winelcome ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Inilatag nila ang kani-kanilang mga birang, mga tela. Inihanda ang daraanan ng Panginoon. Diyos at manunubos siyang totoo. Hindi siya pinaapak ng sambayanan sa lupa, bagkus sa mga bira na nag-iwan ng bakas ng asno at ng halimuyak ng Panginoon. Kasabay nito ay ang galak ni Monsignor Narsing sa pagbabasbas ng mga nakalululang palaspas ng sambayanan. Sa paglapit sa canopy, nahulog mula sa itaas ang mga talulot ng rosas. Kumalat ang samyo ng insenso at tumalansik sa bawat palaspas ang pagbabasbas buhat sa agwa bendita. 6:46 AM ay nagsimulang manalangin si Monsignor Narsing. Amen. Sa pagbabasbas ni Monsignor, patuloy ang paghahulog ng mga rose petals sa itaas. Maraming reserbang holy water kaya't tiyak na lahat ng palaspas ay mababasbasa. 6:47 AM ay ganap nang nakapasok si Monsignor sa dambana. Bago magsimula ang banal na misa, tanaw rito mga nagtitinda ng mga palaspas at gayon rin ang mga kapanalig nating may hawak na palaspas. 7:03 AM, nagsimula ang banal na misa at kay ganda ng pambungad na awitin. Kay raming tao, kay raming palaspas. Halos di mahulog ang karayom sa dami, pero iisa ang tiyak. Maligayang sinasalubong ng ating mga kapanalig ang Panginoon sa kanilang mga puso. Masayang iwinawagayway ang kanilang mga palaspas. At naroroon sina Monsignor Narsing, Father Carlo at Father Kaka, nagbabasbas ng mga palaspas. At sa harap, naroroon rin ang mga gumanap na apostol. Shout out kay Kapanalig Kristen Franco. Hindi maikakaila ang ganda ng altar na napapalamutian ng mga palaspas. Gandang-ganda talaga ako dito Sa Salmong Tugunan, isang makabagbag damdaming salmo ang kanilang inawit. Diyos ko, bakit ako'y iyong pinabayaan? Sa gospel naman, alam kong magiging malakas ang mga vocal reenactment sa mga pangyayaring ito. Sa pagtanga ni Monsignor Narsing sa gospel, dinala niya ito sa gitna at siya ang nag-reenact sa boses ng Panginoong Hesukristo. Puri sa'yo, Panginoong Hesukristo, Hari ng walang At napasabay ako ng tinugtog ang part na ito sa pasyon.
dadalhin ko si Barabas mo! Sagot nila. Nakatataas ng damdamin at tensyon. Pinakikinggan ko pa lamang ang gospel. Ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo. Sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Kung kanina nagsimula ang misa sa pambungad na awit na nakatutuwa, ngayon makabagbag damdamin na mga pangyayari. Masasabi kong linggo ng palaspas talaga ang nakakukuha ko ng mixed emotions. Muling sumigaw si Jesus at malagutan ng hinga. Ang lahat ng ay lumuhod. At pagkamatay ni Jesus, ang lahat ay lumuhod. Sa pagtatapos ng gospel ay umawit muli ng pasyon. Isama sa iyong mga pag-uusap, lamang ikaw ang di-iba. Sa luwalhati ng lahat na. Sabi ni Father Carlos sa kanyang homily, ang mga mahal na araw na kung saan muling paginanin ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sinisimulan po natin ito sa ating pagdiriwang ng linggo ito ng palaspas. dito naman sa labas ay natitipon ang mga kapanalig nating nagtitinda ng mga palaspas. Throwback tayo noong gabi ng Huwebes, March 26 bago ang Viernes Dolores. Natitipon na dito sa gilid ng dambana ang mga kapanalig nating buhat pa sa kabanatuan para gumawa at magbenta ng mga palaspas na siyang gagamitin para sa Domingo de Ramos ngayong taon. Hello po. Hello po. Shout out, Kama Natalie. Taga saan po sila ho? Kabanatuan. Kayong lahat ho, taga Kabanatuan Na po. to, isa lang yung gama. Gano'ng katagal na ho kayong gumagawa ho ng palaspas ho? Ang matagal na. Ang mga niluli lang. Dumadayo po sila dito? Mga parang panatanan nila to. Talagang dito po sa Baliwag? Bakit po sa dinami-dami ng lugar? Ba't po dito sa Baliwag? Dito kasi maraming isa. Apo. Sabi, Apo. kasi sa iba, mga 3 isa lang. Apo. Okay. Ano pong pangalan niyo ho? Buwena. Nanay Rowena. Ngayon lang po kayo nagsimulang gumawa po dito. Hello. Taga Kabanatuan din ba kayo? Hindi hanggang linggo lang ng palaspas po kayo andito ho. Linggo ng gabi, uwi na kami. Pag ano, binenta niyo. 50. 50 isa ho. Okay. Hello. At lahat ng madaanan ko, dayo pa buhat sa kabanatuan. Hello po. Kailan po kayo nagsimula na dito pa po gumagawa? 15 years old pa lang ho kayo nun? Ilang taon na ho kayo ngayon ho? Tatlo na yung anak ko. Opo. Ayan, yung mga anak ko na kapalit. Opo. Pero, ano pa? Dati pa man ho, sa Baliwag na ho talaga sila gumagawa. Buti po napagpatuloy nyo hanggang ngayon po. Kami naman na, kami Panata na. Meron po kayong mga hiling po na natupad dahil po sa panata nyo na to? Sa tingin nyo po kayo, ipapamana nyo rin ho to sa mga susunod pa ho? Sigurado ano na, dahil Oo nga, gawa-gawa na rin. Ilang taon na ho sila ho? Parang kayo din ho, 15 din ho na nagsimula. Natututo na rin ho. Opo. Paano yun? Magdamag ho kayo dito ha? hanggang linggo na kami dito, wala na uwian. Wala na uwian. Talagang dito na ho talaga kayo. Tulad nung
Oh. Paano niyo po nadala ho lahat ng ito? Ah, tiyaga, grabe. Sila mga namamanatang gumagawa ng mga palaspas at nagsisilbing kanilang ikinabubuhay kung sasapit ang linggong ito, ito ay isang pamanang hangad na rin nilang maipamana sa mga susunod na salinlahi. Nagbabago man ang panahon at pagkakataon, ngunit hindi ang tradisyon, na nanatiling matibay at ipinagpapatuloy. Going back dito sa Domingo de Ramos, patuloy ang hanap buhay, patuloy ang paggawa, patuloy ang pag-aalok. Yung mga palaspas na pagsapit ng gabi ay maglalaho na. Shoutout rin kay Kapanalig Ashley. Makikita ang maraming mga kapanalig nating nakikiisa sa banal na misa. Gladly malakas ang speaker, kaya rinig nila ito at tunay na nakasasabay sa pagdiriwang habang tangan ang kanilang mga palaspas. 7:46 AM, tuloy ang banal na misa kung saan nakaluhod ang mga nagsiganap na apostol sa harap at sama-samang umawit ang lahat ng Amen. 7:54 AM nang ganapin ang communion. Ang galing ng communion station banners nila may palaspas rin, ang creative naman. Lahat ay nananalangin, lahat ay natitipon, lahat ay nagpapasalamat. Salamat Panginoon ko sa iyong pagiging masunurin at sa pag-aari ng buhay, sapagkat sa iyong kamatayan, aming natamo ang kaligtasan. In fairness, sikat na yung palaspas ko, na-feature pa sa live. Gayon na lamang ang malalaking palaspas. Sana kaya ito mapupunta matapos ang pagdiriwang natin ito? 8:06 AM ay iginawad na ang final blessing at nagwakas ang banal na misa. Tumayo kayo sa kapayapaan at sumunod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang linggo ng palaspas ang hudyat na pumasok na tayo sa mga mahal na araw, Semana Santa 2026. Ito pa lamang ang simula sa napakaraming posibleng mangyari sa isang buong linggong katangi-tangi sa lahat. Sama-sama tayong magnilay, magalak na papasukin ang tagapagligtas sa ating mga puso, magsisi sa mga kasalanang dahilan ng pagkamatay ng manunubos, at magpasalamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Panigurado yung mga kapanalig, isabik na rin kayo sa mga activities natin ngayong mga mahal na araw. And dahil dyan, alalahanin po natin na sa pagsasabit natin at pagdadala ng mga palaspas ngayong Palm Sunday, hindi lamang natin sila basta-basta basbasan at isabit sa ating mga tahanan. Maging paalaala na papasukin natin ang Panginoon, hindi lamang sa ating mga tahanan, maging sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. A blessed Palm Sunday. Kita ito mga kapanalig. God bless us always for this Holy Week Season 2026.